will say, pro-Sara ako, which is true. Pero kasi, at this point, it's not about being pro-Sara. It is about changing an ineffective leadership. And, is that political? On my part, syempre, it's a bit political, but it's also constitutional. Siya talaga yung nakasunod sa pili. And also, that is that at least ito, 3 years na lang natitira, 2.5 na nga lang. Yes! Pag hindi nyo nagustuhan, pag inalaman nyo yan sa eleksyon, matatalo siya. Kung hindi matuwa ang taong bayan sa servisyo niya. Correct! So ayun, welcome back to the channel. So inamin ni Jimmy Bondoc na siya ay pro-Sara, ngunit ginit niya na higit pa ito sa personal suporta. Binigyan din niya na ayon sa konstitusyon, si VP Sara ang nararapat at nakatakdang pumalit kay PBBM kung ito ay maalis sa pwesto. At hinikayat ni Jimmy Bondoc ang publiko na subukan naman ang pamamahala ni VP Sara sa nalalabing 2.5 taon ng termino bago ang 2028 elections. Anya kung hindi magustuhan ng taong bayan, matatalo naman siya sa susunod na eleksyon. So ang pahayag na ito ni Jimmy Bondoc ay kaugnay sa pakikisa niya sa isang kilos protesta sa EDSA People Power Monument na nananawagan para sa accountability, justice, and integrity. Kasabay ito ng rally ng Iglesia ni Cristo for transparency and accountability. Tumakbo si Jimmy Bondoc para sa pagkasenador sa ilalim ng federalismo ng Ghana at sa kanyang pagtatangka sa opisyal na bilang ng Commission on Election, hindi siya nakapasok sa top 12. Matatandaan din natin na bago ang kanyang pagtakbo, nagsilbi siya bilang Assistant Vice President for Entertainment sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. So kayo, ano masasabi niyo sa mga pronouncements ni Jimmy Bondoc? Let me be the one. Agree ba kayo or disagree? Put it down in the comments below. If in case na hindi pa kayo subscribe, please do. Thank you so much for watching. Stay safe out there.